Good morning po sa ating lahat. Good morning po, good morning. Sige po. We'll start na po. So, good morning po again. This is our morning daily devotion. Nasa Book of Genesis na po tayo. So, ang atin pong verse for today is Genesis 11. Chapter 11 verse 1 to 9. So, basahin ko po muna para po sa iba na ayun, pwede nyo rin pong kunin yung inyong mga Bible para po sabayan ako sa pagbasa. So, Tower of Babel, verse 1, sabi po, now the whole world had one language and a common speech. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone and tar of mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other." So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. So, yan. Let us pray po. Yes, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, sa magang ito, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Lord, ayun, despite na late man na umpisa, Lord God, yung morning devotion, hindi man eksakto sa oras, but still, Lord, pinagkaloob mo pa rin, Lord God. Gumawa ka ng paraan, Lord God, upang matuloy ito. To encourage, Lord God, yung mga anak mo, Lord God, na makinig at makapakinig, Lord God, ng iyong salita, Lord. Lord, we pray, Lord God, yung wisdom and knowledge mo, Lord God, to be firm, Lord God, or to stand, Lord God, palagi sa'yo, na ikaw ang maitaas at mapuri namin, Lord God, sa umagang ito, sa mga susunod pang araw, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na gawin mo kami palagi, Lord God. Maalala ka namin, gawin asin at ilaw, Lord God, sa bawat tahanan, Lord God, ng bawat isa. At sa labas, Lord God, sa mundong ito, Lord God, na ikaw lamang makita sa akin, Lord. Inamang po, Lord, in Jesus' name, amen. So, yun po. So, let's focus po dito sa verse po na binasa ko po. Or sa chapter 11. So, Tower of Babel. So, yun nga po. So, let's start po sa verse 1. So, ayun nga. Sabi po doon sa chapter 9, sa verse na yun, so verse 1 to 9. Hindi kasi buong chapter eh. Yung mga tao, yung mga tao sa lugar na yun, is gagawa sila ng tore para ma-reach yung heaven, or ayun, para maabot yung heaven. Gagawa sila ng tore na kasing taas or para maabot yung heaven. Pero imagine ganun yung thinking or isip ng mga tao that time. So parang nagkakaroon na sila ng meron na agad na ego that time, na parang ano kayo na pag-usapan nila, no, na bakit nila naisip yung ganong bagay. So yan. So, balikan natin. Ayan, sabi po doon sa chapter na yon, sa verses na yon. Yung gusto pa nilang gawin is yung gagawa sila ng tore. Hindi ba to yung ginamit pero ang sabi is ayun, sabi they use brick instead of stone and tar for mortar. So, let us build ourselves a city
So, ano yan eh, that time kasi, Lord made a promise for them. Okay? So, pero hindi nila iniisip kasi ang time na yan is parang ayun nga, magkakaroon ng great flood. Pero anong naisip ng mga tao is gumawa ng city at gumawa ng building na mataas kasi sa tingin nila yung tubig is hindi naaabot doon na pag nakagawa sila ng building na kasing taas ng city. Pero ayun, hindi ko alam kung paano nila naisip yon na gumawa ng mataas. Pero yun nga since survival siya, so normal sa tao na makaisip ng paraan para gumawa ng makasurvive or malagpasan yung pagsubok na yon. Pero hindi nila sinunod, hindi nila ginawa yung promise ng Lord na ayun nga, yung sa wait lang po hindi nila sinunod yung promise ng Lord. So, ayun, the people on that time is habanigo na agad na suwayin. Meron talaga silang intensyon na suwayin yung promise ng Lord sa kanila. Pero yun nga, sabi po dito, nag-search po ako. Ayun, parang, eto sabi po, archaeology has revealed that this type of kiln-fired brick and asphalt construction was common in ancient Babylon. Kaya po hindi bato yung ginamit nila, kundi brick that time. Kasi yun po yung parang pinaka-common na ginagamit nila pang patayo ng torre. So ayun din po yung pinaka-proven and tested that time na matibay talaga. So imagine, gagamitin talaga nila yung pinakamagandang piyesa para dun sa paggawa ng torre. Pero hindi ganun yung gustong mangyari ng Lord sa kanila. Pero the people have an ego, parang pride na, ay hindi, kaya namin. Hindi. Hindi kami, gagawa kami ng matibay gagawa kami ng matibay at mataas para hindi malunod doon sa great flood yun. Pero hindi ganun yung dapat mangyari. So yun, sabi doon, come let us build, ayun, the tower whose top is in the heavens. Parang, ayun nga, yung tower na parang tatasan, aabutin yung heaven. So, pero hindi siya dapat mangyari. Pero, ayun nga, parang sabi doon sa, kung babalikan po natin yung chapter, sabi sa chapter 9, Genesis chapter 9:1. So, ayun, so sabi doon sa version ng NKJV, so God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply to fill the earth. So yun kasi yung pinaka command or parang inutos ng Lord sa kanila, pero hindi ganoon parang nagkaroon pa ng rebellion nagkaroon pa ng pagkakaisa that time na hindi natin kailangan mag-spread, pero kailangan nating gumawa ng sarili nating city. Pero hindi siya ganon. So, ayun, sabi naman sa verses 5 to 9. Sabi, the Lord came down to see the city and the tower. Let us go down. Parang, sabi nga dun sa version na binasa ko, and come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. So, parang, syempre, Lord is all-knowing and Lord is make all possible. Okay? So, walang katiting na utak na makakaisip na kayang gawin ng Lord yon. Pero the Lord came down. So, para guluhin yung communication nila that time. Kasi nagkakaroon nga ng unity and nagkakaroon sila ng ng pag-uusap. Ayun, nagkakaroon sila ng nakalimutan ko yung tamang term, pero parang may mga pag-uusap na kaya talaga nilang gawin or may communication. Imagine kung paano nila nagagawa yung communication sa ganong time na
I mean, paano nila nako-convince pala, sorry, nako-convince yung bawat isa na gumawa ng ganun, kahit napaka-imposible. So, ayun, the Lord confused the language of all, confused their language. So, ayun, yun nga, since hindi dapat yun kasi yung mangyari, pero ayun yung naisip na gawin na ng tao. So, the Lord came down and then para guluhin yung hindi dapat mangyari. So, yun lang naman. Ang pinaka thought lang naman or pinaka dapat mapulot natin to this chapter and verse. So, we need to stand firm kung ano yung pinaka-promise ng Lord sa atin. So, yun nga, kagaya ng ating team for this January, gear up to reach the lost. So, parang gear up, nagkaroon sila ng gear up that time parang nagkaroon sila ng connection So, yun nga, katulad ng granahe, hindi gagana yung isa kung hindi papaganahin ng isa. So, yung ngipin, parang hindi magtatama, hindi siya magtatama ng ganyan kung hindi gagana yung isa. So, that time, meron na, imagine, kaya naman ng tao na magkaroon ng unity. Pero, sa maling pamamaraan lang na i-execute ng mga tao. So, imagine, sinusuway nila yung Lord that time na may promise na sa kanila. Pero anong ginawa nila? Pinipilit nila na gawin yung tore para magkaroon ng rebellion na hindi, kaya natin gumawa ng sariling city. Pero, hindi ganun yung pinaka-plano ng Diyos para sa kanila. Pero, yun nga, to this verse, give me a lesson na yun nga, kaya naman talaga ng tao na magkaroon ng connection or communication, pero sa ibang pamamaraan. Hindi natin na-glorify para sa Lord yung binigay niya para sa atin. So to this verses 1 to 9, so, yun po yung pinaka history ng Tower of Babel na yung mga tao that time, yung pinaka-lesson na tumatak sa akin. And I want to encourage you all na kaya natin gumawa ng clear communication to execute yung isang plano natin na may glorify yung Lord, pero hindi natin na-execute ng tama. So for this verse lang, ayun po yung pinaka-tumatak sa akin na kailangan nating gawin or dapat natin tutukan na ayun, na kung may plans and goals tayo this year or sa mga susunod na taon. So, gawin natin siya, i-execute natin siya ng maayos, na magkaroon tayo ng communication kasi mas gagana or mas magagawa natin yung plano to glorify the Lord nang hindi tayo magkakaiba ng lengguwahe. So, ayun nga kahit may sa ngayon, imagine kung paano nag-grow yung language. Kasi kahit may language barrier, nagkakaintindihan yung bawat nation. Pero yun nga, through this verse, mas pinakita lang ng Lord kung gaano siya kabuti at gaano siya kagaling. Noong time na yon is nakagawa na ng nakakaisip yung mga tao, nakakagawa sila ng paraan, and then they convince each other to make a tower na kahit na napaka-imposible, and then the Lord came down to destroy yung plan na yon, and then ginawa is binigyan sila ng iba't ibang lingwahe para hindi magkaintindihan and hindi mabuo yung tower na yon. Pero ayun nga. So, ayun nga, gusto ko lang din i-ano sa inyo na imagine yung language barrier. Hindi lang all nation kahit yung sorry, pero yung parang ibang tamang term, person with disabilities. So parang kahit yung
bingi, pipe, bulag is nagkakaroon ng communication sa mga normal. So, kahit na ganun yung sitwasyon is nagkakaintindihan na ngayon sa panahon natin. Pero that time, pagkaiba-ibang lingwahe, pero normal silang lahat. Language lang naman yung binanggit na hindi sila magkaintindihan. So, imagine what more pa yung kaya natin gawin this time. Kung paano pa natin suwayin or hindi sundin yung promise ng Lord para sa atin. So, for this chapter, I want to encourage lang naman yung lahat na makakapakinig at makakarinig ng devotion na ito is we need to rely or we need to be firm doon sa promise ng Lord para sa atin. Para sa akin, especially. Para, to see or to have a testimony kung gaano kabuti yung Lord sa buhay ng bawat isa na nakarinig at nakaintindi ng promise sa atin. So, ayun, this morning, i-backtrack natin yung mga devotions natin and then yung mga plans and goals natin na hindi pa nangyayari or natutupad. So, more prayer and then more rely sa Lord na kung ano yung kaya niyang gawin, since He is the only one that will provide sa buhay natin. And then siya yung pinaka-source ng lahat. So, when He provide, and then we need to glorify to Him para dun sa bagay na binigay sa atin, and then sa plans and goals na natupad sa atin. Okay? So, ayun lang. Ayun lang. Sundin natin yung promise. Hindi natin kailangang add ko na lang din. Sabi nga doon, gumawa ng city. So, ano bang meron doon sa city para hindi na lumayo or to stay doon sa comfort zone. Pero hindi yun yung gustong plano ng Lord. Ang gusto ng Lord is mas scattered tayo. Ayun, sabi, and from there, the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Gusto niya tayong ilagay doon sa hindi natin comfort zone para mag-relay tayo sa Kanya at siya yung kasama natin. Malaman natin na kasama natin siya sa lahat ng pagkakataon. And then, yun, since we are disciple-making church, I hope na ma-encourage ko yung bawat isa na nandito ngayon at nakakarinig at nakakapakinig ng devotion na ito, na gawin natin yung promise and then yung Great Commission, dahil ayun yung kailangan para ma-reach or malaman or makatanggap yung hindi pa nakakatanggap and makakilala yung hindi pa nakakilala sa Kanya. So, yun lang. Gear up. Kailangan natin pagganahin yung bawat isa at kailangan natin pagganahin yung bawat isa, and then kailangan natin magtulungan para gumana or umandar yung isang makina. So, yun lamang po yung ating morning daily devotion, encouragement, and then more relying on God para naman hindi tayo matisod or mawala doon sa track and sa path na gusto ng Lord sa atin. So, let us pray. Yes, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na Lord, sa salita mo, Lord, God, na napakinggan namin for this day, Lord God. Lord, kahit na maraming problema, Lord God, for this technical problems, Lord God, sa devotion na ito, but still, Lord, ikaw ang gumagawa, Lord, yun ng paraan to have clear communication kung ano ba talaga yung plano mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. And then, Lord, we pray, Lord God, na ikaw lamang, Lord God, ang makita, Lord God, ikaw lamang ang maging
Sa'yo kami, Lord God, maging firm, Lord, maging mag-stand, Lord God, kung ano ba talaga yung kagustuhan mo, Lord God, sa buhay namin, or plano mo, Lord God, sa buhay namin, yung will mo, yung matupad, Lord God. And then, Lord, we pray, Lord God, for this day, Lord God, to strengthen us, Lord God, to do, Lord God, kung ano ba talaga, kung ano yung uh, will mo, Lord God, for this day, Lord. Kung ano man, Lord God, yung sumagi or maramdaman namin, maisip namin, Lord God, for this day, lahat yun, Lord God, to glorify you, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na makita namin, Lord God, yung kung ano yung dapat namin gawin, yung purpose namin, Lord God, for this life, Lord God. Again, Lord, napakaiksi lang, Lord, ng buhay namin dito sa mundong ibabaw. So, we need to more focus, Lord God, sa promise mo to have an eternal life, Lord God. Hindi man namin deserve ito, Lord God, lahat ng ito, lahat ng grace, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin. But still, you are good, Lord God, na pagkaloob sa amin yung buhay na ito, Lord God. Ibigay, Lord God, yung bugtong mga anak, Lord God, to save us, Lord God, sa mga kasalanan namin, Lord God. Lord, patawarin mo kami, Lord God, kung di man namin nagagawa, Lord God, yung kagustuhan mo at kami nangunguna, Lord God, kami ang nasusunod, Lord God, sa katawan na ito, Lord God. So, we pray, Lord God, na maramdaman ka pa namin, Lord God, more, Lord God, sa buhay ng bawat isa, to have a conviction, Lord God, and then to destroy, Lord God, yung kagustuhan namin, Lord God, na masunod sa katawan na ito, Lord God. Yung lamang po, Lord, in Jesus' name, amen. So, good morning po, almusal na po lahat. Ingat po sa pagpasok, Lord. Yun lamang po.